Naka-live si Attorney Enzo Recto, Mamsat. Pero syempre yung kailangan sasakto lang sa kan para pagpatak ng alas 7, 15 minutes from now, lalarga na tayo. Hanap tayo ng medyo mas mahaba ng konti. Ito, 15 minutes. Napaulat na posibleng magbaligtad ang ilang pro-Duterte senators, kinumpirma ni Llamas. Uy, my goodness, wait lang. Maraming binunyag pala si Sara sa interview sa kanyang SMNI ayon kay Llamas. Mas mahaba pa, meron pa ba? So ito na yung dalawang mahaba, no? Sige, ito na lang. Naulit ang posibleng pagbaligtad ng mga ilang senators. Tingnan nga natin. Subtopic muna tayo. Habang hinihintay natin yung resume. 30 minutes break daw eh. Here we go. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabs, at bawasan natin yung background music. Yan. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ano bang, bakit ganito ang nangyayari dito sa anti-corruption? Unang-una, yung December, hindi nangyari. Na may makukulong na mga big fish. Ang nakulong lang nung December si Diskaya eh. Tapos after December, after ng Christmas, may nakulong. Pero si Bong Revilla lang. Ngayon, patapos na ang February, wala pang kasunod. Kumbaga, ano bang nangyayari, Nald? Bakit? Ano bang assessment mo? Well, una ay pumasok kasi itong impeachment eh. Hindi lang ni Sara, kundi ng presidente. So, naging factor yan, tingin ko. No? Ikalawa, halimbawa sa Senado, hindi lang usapin ng impeachment. Makabreak lang, kailangan kasi nila ng 16 votes eh. Yung majority, 15. At yung 15 na yon, marami ron, hindi naman anti-Sara. Diba? So, kanyan, negosasyon, quid pro quo, no? Horse trading, although walang aamin. No? Walang aamin. Tapos, to maintain the majority, mahalaga rin na katulad doon sa naplanong coup 2 weeks ago. Diba? Although wala ring aamin na may kinalaman yung pag-soften ng gobyerno dito sa anti-corruption, lalo na sa mga senador, hindi mo masisisi yung mga tao na iisipin yon. Diba? Dahil una, ganghong-gangho ang gobyerno dito sa anti-corruption. Kahit isang congressman, wala namang nakasuhan at saka nakulong. So, what's happening? No? What's happening? No? Kayo na mismo nagsabi na sasampahan ng kaso. Ilan ba yun? 87? 87 ba yun? O 67? At marami ron, mga kongresista at senador. Ano nangyari doon? No? Ano nangyari doon? Sabi ni Lacson, contractor 67. Alam ko may listahan ng at least isang dosena ng mga nga ako, Sir Leonardo eh. No? Tapos yung mga kinanta nila Yusek Bernardo, yung ikinanta ni Bryce Hernandez, yung ikinanta ni Alcantara, etc. Panyo na mahigit 5 yun. Mahigit 5 ng mga senador, present at saka ex-senators. Nasa na ngayon yun? Ba't tahimik na? Diba? Tapos wala ka na rin masyadong naririnig sa ombudsman. Tapos ang laki ng kwan dyan. Ang laki ng ingay before. Ang wok sarap ng Chowpan, mas pinasarap pa with Chowking Chowpan Mix and Match. Iba-ibang sulit combo na babalik-balikan. Starts at 99 pesos. So, tingin ko ay dahil nakaramdam sila na safe na sila sa destabilization, dahil nakaramdam sila na baka itong kakasuhan nila ay lalong mahati yung administrasyon dahil may impeachment na nakasalang
at kailangan nila yung boto nitong mga to, di ba? So, yung ganun ba, yun yung mga variables na walang aamin. Walang aamin. At tingin ko nga, pag narinig nila tayo pinag-uusapan yan, babanatan pa tayo eh. Ano ba itong mga pinagsasabi ng Dos Amigos? No? Ano ba yung mga, walang ganyan. Di ba? Pero alam naman natin, we weren't born yesterday, attorney. Di ba? Alam naman natin, in the real world, nangyayari at mangyayari yan. O kaya nga kanina pinapanood ko yung interview kay kay Alan Herman, kasamahan mo sa 4 Alas. Pinapanood ko interview ni Karen Davila, pati si Karen Davila nabigla. Sabi ni political strategist Alan Herman, mayroong mga speculations na may mga nangyayaring pakikipag-usap sa mga pro-Duterte senators o mga senators na allies ng Duterte regarding sa pag-convict kay Sara. Sabi ko inelaborate niya naman, sabi niya, kaya nga nabigla din si Karen Davila. Ano bang mo, Donald? Anong masasabi mo doon? Alin doon, attorney? Yung sinabi ni Alan. Ni Alan, yung sa marami siyang sinabi. Marami siyang sinabi. Yun doon. Yung tungkol nga sa mayroong speculations na may mga senators na sa majority na wino-work out na makuha ang support ng ng ilang pro-Duterte senators para sa impeachment ni Sara. Hindi kagulat-gulat 'yon. No? Dahil una, kahit yung majority ay manipis. Dahil alam mo naman, at least yung majority, meron dong Cayetano, meron dong Ejercito, meron dong 2 Bilyar, no? Meron dong Mick Subiri, meron dong Loren Legarda. So at least 6 doon. Hindi yung ganun kasolido. Di ba? So lalo na pagpasok ng impeachment. Kaya hindi ako magugulat na 2 stages yan. Una, i-consolidate mo yung majority. Ikalawa, ay dagdagan mo galing sa minority. Bakit ba sasama yung minority sa majority para sa impeachment? Paano ba sila makakakuha ng 16 votes? Diba? So, syempre, meron niyang quid pro quo. Hindi naman yan dahil sa prinsipyo eh. Diba? Maniniwala ka ba na dahil sa prinsipyo, yan ay makukuha mo? Dahil sa vision? No? Dahil sa ideology? Of course not. No? What's in it for them? No? At para makasigurado, ay kailangan ma-consolidate yung majority, yung 15, kasama pa sa 15 si Pia Cayetano, na hindi bumoto do sa resolution ng majority. Diba? So kailangan makasigurado yung majority na ma-consolidate nila sila at makakuha ng mga 3 galing sa minority. Sino ba yung vulnerable sa minority para makuha nila? Siyempre, may mga kaso. Again, walang aamin yan. Pero ang malinaw ngayon, napakatahimik ni Cheese, napakatahimik ni Jinggoy, ano? Kahit si Joel na dating ang ingay-ingay, biglang tahimik, ano? Diba? Saka, siyempre, alam naman nilang napakaseryoso ng problemang kinakaharap nila. Alam nga namang papabayaan na lang yan nila Cheese at saka nila Jinggoy na makulong. Ano? Kung matuloy na makasuhan sila, non-bailable yun. Diba? Kaya siguro Ronald, ang sama-sama ng loob ni Bong Revilla. Bakit ako lang? Ba't siya lamang ang nakasuhan ng non-bailable? Paano yung iba? Kaya, para... pero ano bang tingin mo dito sa anti-corruption? So, may makukulong pa ba na mga... Balancing act yan sa gobyerno. Dahil kung wala naman sila ipapakulong, sasabog sa mukha nila yan. No? Magagalit yung mga puwersa na gustong i-resolve ito within the constitutional order, within the constitutional framework. Diba?
Kaya kung hindi wala silang maipapakulong, ay yung kanilang approval rating ay magpapatuloy na mag-plummet. Magpapatuloy na bumagsak at delikado na mag-free fall. At kung mag-free fall yan, posible silang maging early lame duck. No? At yung kanilang endorsement power sa 2028 ay mawawala. At baka negative pa, kaya iiwasan sila. No, iiwasan sila kahit nung mga kailangan yung kanilang suporta. Dahil in the balance sheet magiging negative yung kanilang suporta. No, ay yung ayaw na yung ma-identify diyan dahil makakabawas pa sa amin yan sa 2028. Di ba? Kung sobrang bagsak yung kanilang approval rating. Kaya yun naman ang problema nila. So may expect pa rin tayong may makukulong pa nitong susunod na mga araw. Tingin na ko, mga big fish. baka hindi susunod ng mga araw, baka susunod ng mga linggo. No? Lumalabas na mga chismis na sabi ni Libiste, no? Sabi ni Tinio, no? Sabi ni Ega Erice, may nakita silang mga pictures ng mga negosasyon between Bersamin and the president na ini-implicate daw yung presidente dito sa mga deals related sa corruption. Kanino manggagaling yun? Diba? Ang pinagsuspetsahan si Adrian Bersamin. No? Ngayon, kung manggagaling yan kay Adrian Bersamin, ang negosasyon dyan, wag mo kami kasuhan. No? Kung kakasuhan mo kami, bakit hindi pinapatawag? Bakit hindi pinapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee si Bersamin? Di ba last time ang umattend lang si Traigib Ulaybar saka si Maynard Ngo. Saka si Bunuan. Wala si Bersamin. Well, alam mo na siguro, attorney, kung anong sagot sa tanong mo. Kasi ang ano talaga dito kay dating Yusek Adrian Bersamin, ito yung tinuturong bagman ng yes. ng executive lalo ng si Traigib, si Ngu. Ano na nangyari kay Traigib? Ano na nangyari kay Ngu? Di ba? Bakit itong mga testigo ginawa pang state witness? Kung yung kanilang testimony hindi naman pala gagamitin. Di ba? What was that about? At saka pero tingnan mo si Bunuan, admin yan. Pero inimbestigahan. At pero si Bunuan hindi naman kasama sa botohan sa Senado . Kaya nga matindi tong sa atin . Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa